Guys, welcome to my video tutorial. So previously in our video, tinuruan ko po kayo kung paano i-list down yung laman ng ating database doon sa ating page. So what we're going to learn today is to apply the knowledge we have in HTML and CSS. So we will just be placing some modification to our page. So, ang gagawin natin, ilalagay natin itong ating list sa loob ng table and then a-applyan natin siya ng konting design. So, punta tayo doon sa ating subline and to our previous document. So, alisin ko lang po ito. So, ang ilalagay ko po dito, lagyan po natin siya ng title. So, lalagyan ko po siya ng Student Management System. So, one at a time lang po ang ating pag-modify sa ating page. Save natin. And then refresh. Oops, mukhang wala na tayong connection. So, try natin. Save. Baka nandun sa baba. Let's see. Nasa baba nga. So, what we wanted it to display doon sa taas. So, ito, i-comment po muna natin ito. Itong ating looping statement. So, to comment, you just press Control and then yung ating slash. Ayan. So, save natin. Refresh. Yon. So, the next thing to display is a table. So, maglalagay tayo dito ng table sa ating HTML. So, gamitin natin yung table tag. And then, we will be placing heading. So, gamitin natin yung t-head. Then, sa loob ng t-head, maglalagay tayo ng tr for our table row. Then, sa loob ng tr, gagamitin po natin yung th. Pwede rin td. Nagdi-default siya doon. Titing ko lang. td. Ayan. Akit yun naman. td. Yan. So, ilagay natin is ID. Number. Then, gawa pa po tayo ng isa pang TD. Lagay naman natin ay first name. And then, last one is another TD. Lagay natin ay last name. Okay? So, hindi ito, huwag kayong magpe-press ng enter para bumaba yan. Hindi po ganun, ha? Ito ay naka-automatic wrapping. Kaya siya bumababa pag na-reach na yung end, no? Pero pag in-stretch natin ito, yan. Lalo na dito sa PHP code, ha? Pag in-enter natin ganyan yan, magre-error na yan. So, dapat ganyan po. So, pag ito ay ni-resize ko, so bumababa po siya ng kusa. Ayan po. Okay, and then, afterwards, dito sa ating labas ng t-body, magkakaroon pa pala tayo ng t-body. So, dito sa ating lagay natin t-body.
Yan. Then sa loob ng T-body, dito natin ilalagay yung ating PHP clause. And then dito natin ilalagay yung ating looping statement. So, i-copy lang natin ito. Control C. And lagay po natin dito. Control V. Yan. And then, after that T-body, lalagay tayo ng table row. ER. Then, ilagay po natin dito yung table data or yung tinatawag nating TD. Yan. Sa loob ng TD, okay, i-resize ko ulit siya. Sa loob ng TD, dito po natin ilalagay yung ating PHP clause. Yan. And then dito natin i-echo yung ating data. Row. So, ID. Yan. Okay. Then, next, gawa ulit tayo ng another TD for our next column. Then, copy na lang natin ito. Control C. Para madali lang. Control V. So, ito ay babaguhin natin. F name. Ito ay L name. Okay. And then, afterwards, dito natin isisingit yung ating while. So, syempre, huwag kalimutan yung PHP clause. Hindi dapat mawawala yan. Every time we insert PHP code, hindi dapat mawawala yung PHP clause. So, lagay natin dito yung closing curly brace and then the keyword while. Then, open parenthesis. Then, sa loob niyan, or i-copy na lang natin ito, diba? Control C. Control V. Yan. Okay. So, let's save. Teka, double check natin. PHP while and then row. Okay, save natin. And then refresh natin. Ayan, so nasa loob na siya ng table. So ngayon, i-apply naman natin yung CSS natin. So doon sa bandang taas, dito sa loob ng ating head section, maglagay tayo ng style na tag. And then, lagyan natin dito ng styling. So, gusto kong lagyan ng border yung ating table. So, border, let's say 1 pixel. Yan. And then next, yung ating TR or table row at saka yung TD. Sige, TR na lang muna. TR. Lagyan natin ng
background color na blue. Okay. Save natin. Control S. C. So, ayusin lang natin kaunti. So, maglagay tayo dito sa ating table ng text color. So, color, let's say, white. Save. Yan. Okay. And then, i-align natin sa center yung ating heading. So, H1. Text align. Center. Save. Refresh. Ayan. So, ang gusto nating mangyari is yung kada row ay iba-ibang kulay. So, TR. Alisin natin ito. And border color. Let's say green. And then dito sa TR, gamitin natin yung end child. Let's say even. Background color. Let's say gray. Save. There you go. So, yung add naman, okay. Tingnan natin para makikita. Background color. TR. And child. Add. Background color blue. Save. Yan. So, bahala na kayo sa design ha. Pero sa akin, okay na yan. Ayan guys, medyo maganda na siya, di ba? So, ako simple lang itong ginawa ko. Pero nasa sa inyo na po yun kung paano nyo pagagandahin yung inyong webpage. Basta on my point, gusto ko po sa inyong ituro kung paano ba ina-apply yung CSS, HTML with PHP. So that ends our session for today. I hope you learned something new and we'll see you again to my next video lesson. Bye-bye!